So from the word itself, external, meaning kung ikaw yung system, anything na tumutulak sa'yo, no? Sabi ko kanina, no? If P cross Q pataas, kung babalik ta rin mo yan, ito siya, by principle of transmissibility, ilipat ko siya dito, at this point, ibig sabihin yung component niya is along X and Z lang. So ito yung component niya sa Z. I'm Sir Engineer AJ. This is Vector Mechanics for Engineers, Statics, Chapter 3, Part 3, Equivalent System of Forces, Couples and Force Couples Systems. Now, tapos na tayo sa moments, no? Moment about a point and then moment about a line. Now, let's have another special moment. Tinatawag nating couple, no? No? Yung topic natin ngayon is about couple, about moments ng couple. No? Sige, we have here. Ano ba yung couple? Anyone who can define couple? Mag-asawa, oo, partner. Mag-partner, mag-asawa. And dapat opposite sila. No? Yung mag-asawa dapat babae lalaki, no? The same as with statics, parehas lang yan, no? Yung couple, dalawang forces na the same ng magnitude but opposite in direction applied at a certain distance, no? So, for example, we have here a paper, no? Naglagay ako ng couple dito at saka dito at a certain distance, no? Ano yung gagawin niya? No? Mutuyok, no? Mutuyok. So, ayan lang. No? Tapos na tayo sa couple. So, ayan lang, no? So, anong meron dito sa formulas natin? No? We have, for example, ito, the same magnitude, opposite in direction, that forms a couple. At a distance, D natin. So, if you want to get the magnitude of our couple, what you do is just, you multiply the distance in between them times the magnitude of the force, no? Magnitude of the force. So, basically, parang yung couple is the same lang sa moment, force times distance, no? Kaso lang yung force dito dalawa, both sides, no? Pinapaikot niya. So, basically, the same formulas yung gagamitin natin, no? R cross F, no? Yung M natin is RF sin theta and force times distance, no? So, pwede tayo, apply na tayo diretso, no? Diretso na lang natin tayo apply para mas easier intindihin. Wait muna din. Yung principle of transmissibility natin na ma-apply natin sa forces is ano yung sabi doon? Yung force natin is pwede nating ilipat-lipat, walang mababago sa static condition natin as long as nasa line of action, no? Yung moment natin is hindi the same, no? Yung moment natin somehow the same, no? Yung moment natin, for example, ay yung couple natin, nag-apply ako ng couple dito, ayan, napaikot natin yan, no? What if yung couple ko ilagay ko dito sa baba? The same pa rin ba? Walang nababago, di ba? The same pa rin, iikot pa rin yan. Kahit saan mo ilagay yung couple mo as long as parallel sa pinaglalagyan. No, parallel. As long as parallel, ibig sabihin, walang mababago sa static condition natin. As long as parallel. No? So, ayan din. Now, what if ito? Ang couple, mag-apply ako dito. No? Mutuyok na siya. No? Kahit saan ko yan i-apply, mutuyok dyan po na siya. No? The same pa rin na iikot. So, yung couple natin, kahit i-move mo yan up and down or along the plane, the same pa rin yung effect or yung static condition ng system natin. Walang mababago. No? Hindi siya pareho sa force natin. Yung force natin, for example, we have a moment arm here. No? And then, nag-apply ka dito ng force pa ganyan. No? Walang mababago kapag ililipat mo yan along the line of action. No? Along the line of action. But if yung force, ilipat natin dito, no? Somehow nababago na. No, kasi kung titingnan mo dito yung force, malaki yung moment arm. Kung malaki yung moment arm, malaki yung moment. No? Dito pinaliitan mo. No? Pinaliitan mo, ibig sabihin liliit din yung moment arm niya, no? So therefore, kung itong force ililipat mo sa hindi nasa line of action niya, yung mangyayari is dapat dagdagan mo ng additional moment dito para equivalent sila. No? So, kung maglilipat ka ng force, may idadagdag kang moment para the same yung effect. Okay? The same yung effect. Klaro? Klaro? Again, no? Importante kayo eh. No? Maglilipat ka ng force that is not along the line of action, ano yung idadagdag? Moment. No? Sige, let's try to have an example. So, yung moment natin is yung tinatawag na free vector. No? Ibig sabihin, pwede natin siyang i-apply kahit saan. No? As long as parallel. Okay? Nasa plane of action or nasa parallel along sa plane of action. Pwede mo yan ilipat-lipat, no? That's free vector. So, ayan. So, ano yung mga application ng couple natin, no?
Kabalo na ana. No? No. Anong meron din dito? Ito. Let's have this one. No? A couple, makukonsider natin na the same siya if parallel and ang isang condition, the same yung magnitude ng F times D niya. No? So for example, ito. Nilagay ko siya, dito yung couple. No? At the same plane, ito yung ginawa kong couple. No? They are equivalent. Bakit? Dalawa yung condition. It should be the same plane or parallel plane and the product of F and D should be the same. No? The same sila ng plane. Check. 6 times 20, 120. 4 times 30, 120. So itong couple na to at saka itong couple na to, the same yung effect sa box natin. Now, another condition. Yung sabi ko kanina na ilipat natin as long as parallel, no? So kung dito nasa baba pa, nilagay ko sa taas, no? And then the same yung magnitude, no? As long as the product F times D is equal dito, F times D niya, and parallel sila, the same pa rin yung effect sa box natin or sa system natin. So ayan lang, no? Sige, mas klaro to siya kapag meron na tayong mga examples, no? Ano din? Yung ano din, yung couple natin somehow sa book natin denoted siya ng arrow na may may ana, no? So ayan. So couple. So since yung couple natin is a vector, pwede natin yan i-resolve into components, no? So meron siyang component along mx, my, mg, no? So ayan lang. So this couple here, pwede natin free vector yan, no? So pwede natin ilagay dito, no? As long as the same sila ng sense, the same yung effect sa system natin. So ayan, pwede natin nalipat dito. Okay? So ito siya, yung vector natin, couple is a vector, therefore pwede natin siyang i-resolve into components, mx, my, mz natin. No? Sige, let's have an example. Determine the components of a single couple equivalent to two couples shown. No? Ano yung couple natin dito? Ang sabi dito sa problem is, mag-determine ka daw ng component ng single couple that is equal daw kuno sa dalawang couple na nandito. May nakikita ba kayong couple? Yes or no? Kasi ito siya, partner dito, it will have a couple na papunta doon. Ay, wait lang. Baliktad, no? Papunta dito. O baliktad, papunta doon, sa kabila. Now, we have this one and this one. Pareha sila 20-20. So, yung couple nila somehow, papunta doon. Tama? Ito yung couple. No? Dalawa yung couple. Klaro? So, ano yung gagawin natin? No? Gagawa daw tayo ng single na couple. From dalawa, gawin natin isa. Ano yung ang gagawin natin dito? No? So, di ba yung couple natin can be resolved in components, no? Hanapin lang natin lahat ng components sa X, i-add up natin lahat. Components sa Y, i-add up natin lahat. Components sa Z, i-add up natin lahat. Yan na yung components ng single couple natin. Okay? So, ayan lang. So, yung gagawin dito, this one here is naka-invert, no? So, what if yung gagawin ko is ito siya, maglalagay ako ng force na papunta doon, no? Na 20. Kung maglalagay ako ng force na papunta doon 20, lalagyan ko ng another force na papunta doon 20. May dinagdag ba ko? Wala, kasi makakancel out yan. Zero. No? Now, ito at saka ito would somehow form a couple na papunta doon. Tama? No? Ito, mutuyok ba na? Papunta doon. No? Itong i-box ko na lang para mas klaro. Ito. No? So, may force papunta doon, may force papunta doon, may couple na papunta doon. Tama? This one here is my. Okay? Now, ito at saka ito, pwede ko yung i-partner sila, di ba? Ito. Ayan, may couple na papunta sa z-axis. No? May imagine nyo? Papunta doon. This is our mz. Now, another couple. Ito. Ito. Papunta doon. This is our mx. Klaro? Ha? Ay, baliktad di ay. Negative di ay, pabaliktad to, pabaliktad. No? Ayan. No? So, yung isa, papunta doon. Ito siya is, papunta sa taas. And then, no? Klaro, klaro? So, ano yung couple natin ulit? Pwede natin to siyang ma-represent as mxi plus myj plus mzk. So, knowing that, ito, my. Ano yung my ulit? Force times distance. So, ano yung force natin? 20. Ano yung distance between the 20? We have
12. So times 12. How about yung mx natin? Ano yung force natin sa mx? 30. Ano yung distance nila? Oh, 18. So, positive, negative? Negative. So, this one here is negative. Pila to? 30 times 18. And then lastly, yung mz natin. Ano yung mz? Ito? Ito, no? Ayan, at saka ito. So, 20 times? 20 times yan. Positive, negative? Okay, positive. So, pila to? 20 times 9. This is our mz. So, ayan. So, yung mx natin is ito. Pila ni siya? 540, no? So, this one here is negative 540i plus, ano yung my natin? 240j plus 180k. So, yan na yung couple natin. No? Imagine nyo na lang. Ana-ana. Sige. Klaro, klaro? No, right hand rule pa rin. O for example, ito, 30 at saka 30 doon, no? Nasa ZY axis tayo, no? So itutulak niya pa ganito, no? Using right hand rule, wait lang. Using right hand rule, ito, yung rotation niya is pa ganun. So pa inward, no? Kung pa inward, ibig sabihin papuntang negative x-axis, no? Negative x-axis. So right hand rule yung gagamitin. Okay? O for example, itong upuan, no? We have paano to siya? Ito, no? We have z and then x natin and then y natin. Now we're looking here. We're looking here, no? Ito siya, yung plane na, no, is parallel sa ZY natin. So, parallel dito, no? And then, yung rotation niya is, ano yung rotation niya? Pag ganito, no? So, kung pag ganyan, baliktad, no? Papunta doon. Na yung positive x-axis mo, papunta doon. Yung direction mo is papunta dito, negative. No? Ganun-ganun lang. For example, ito, no? Naglagay ka dito ng 20, di ba? Papunta doon. And then, another 20 to counter para walang effect. No? So, itong 20 at saka itong 20 dito, saan nakalagay na plane? Parallel sa XZ plane, no? XZ plane. And then, yung arrow niya is papunta doon. Yung rotation papunta doon. So, yung thumb mo is pa-upward, no? Oh, doon yung direction. So, yung thumb mo, nasa positive y-axis. So, therefore, positive yung couple mo. No? Ididikit mo. Ayan lang. Nasa XY plane, ay XZ plane. So, XZ plane, and then yung rotation pa ganun. So, therefore, yung thumb pa ganun. Kung baliktad yung rotation, pa ganun, ibig sabihin pababa, negative. No? Huwag kang gumamit ng left. Right lang talaga. Okay, okay? Sige. Let's have this one. Ito. So replace, sabi dito, replace the couple and force shown by an equivalent single force applied to the lever. Determine the distance from the shaft to the point of application of this equivalent force. Of this equivalent force. No? Ano yung sabi niya dito? Meron kang force and a couple na system. Yung gusto niyang mangyari is itong force and couple system gawin mong isang force lang, no? Saan mo siya ilalagay dito sa rod mo in such a way that yung static condition nila the same. No? Yung static condition nila the same. So ano yung gagawin mo? Sige. Ito problem na to, no? Sa simula, yung given natin is meron tayong downward force and a couple here. So force and a couple. Yung gusto niya is gawin niyang force lang. But it should be, saan natin ilalagay na dapat yung static condition nila the same. No? Saan ko yan ilalagay? So yung gagawin natin dito is, di ba meron tayong couple dito? Yung couple natin gawin nating moment. No? Paano gawing moment yan? We have force times the distance nila. So we have 200 times 0.06 na distance. That is equal to
Ini pala, negative 24. No? Negative 24. Now, ngayon, itong couple na to, ginawa nating moment dito, no? Naging negative 24. Now, itong force na to, ilipat natin dito. Again, kung maglilipat ng force, ano yung madadagdag? Moment. So, paglipat natin dito, the same pa rin yan, 400. But meron tayong nadagdag na moment. Ano yung moment na yan? That is negative 60. Sir, bakit naging negative 60? Kasi tingnan nyo, no? By principle of transmissibility, pwede kong ilipat dito. Ayan. So, ito na yung moment arm niya, perpendicular. So, 400, ano naman yung distance na to? Ano yung distance na to? We have 260 man to. Hindi given. 300. Hindi 260. Ito, this length here is 300. Tama? So, therefore, this one here is 300 cos, okay, 60. 60. So therefore, yung moment na idadagdag natin is force times the moment arm. We have 400 times 300 cosine 60. No? 300 man. So gawin natin tong meters. No? This becomes 0.3. Pakalkul daw, pila na? We have 60. No? So that's why we have here 60. And it's negative kasi clockwise, going inside. No? So, ayan. So, klaro to. Klaro pa to. Okay? So, sige. Now, ito na. Extend natin to. Ito na yung, natin, no? Yung latest na image. Ngayon, i-transform natin to siya into isang force and then isang moment, no? So, yung force natin, isa lang naman yan, no? This is 400. Ano naman yung moment natin? That is just the sum of the two moments here, no? So, we have negative 24 plus negative 60. We have negative 84, no? So this one here is negative 84. Now, i-transform na naman natin to, no? Dito, i-transform natin dito. No? So, i-transform natin in such a way na ito, ililipat natin somewhere dito. No? Na yan lang. Wala nang ibang moment. Yan lang, wala nang ibang moment. Now, tingin kayo dito. Di ba itong 400, kung ililipat ko to dito, ano yung madadagdag? Moment. So, ano yung rotation ng moment natin? From this point. Ayan, ito. We have counterclockwise, no? So, meron tayong counterclockwise na moment. We have positive, no? So, that moment here, kung ito siya is 400, ano yung moment natin yan? That is just force times distance, no? Sabihin natin itong point na to. So, ano yung force natin? Ito na force, no? By principle of transmissibility, pwede natin ilipat dito. No? Perpendicular na sila ng distance, no? So, we have 400 times, ano yung distance na to? Hindi natin alam, no? Alam natin that this distance here, ito is, ano yung distance na to? X, hindi pa natin alam. So therefore, this distance here is, ano yan? X. Sabihin natin, ano yung theta natin dito? 30. No? Nasa taas. 30. So we have 30 here. 30 degrees. So therefore, we have sine 30 degrees. No? So ayan, sulat natin dito. Ano yung force ulit? 400. Then ano yung distance? X sine 30 degrees. So, ayan lang. Now, meron pa tayong natirang moment dito. O yung couple natin, no? Di ba yung couple natin is a free vector? Pwede natin yan ilipat-lipat, no? Now, ngayon, kung dito siya dito, ilipat natin dito para align sila. So, ano yung rotation niya? Pabaliktad, no? So, ano yung magnitude niya? This is M2, this is M1 na lang. That is 84. 84 ba? 84. Ayan. Now, yung gusto natin is dapat force lang yung matira. So therefore, para force lang yung matira, ano dapat yung mangyari sa M1 at saka M2? Makakancel dapat. No, makakancel. So since opposite sila ng direction, it should be na the same dapat sila na magnitude, no? So M1 should be equal to M2, no? Para makancel maging 0. So ano yung M1? 84. Ano yung M2? 400x sine 30. So therefore, ano yung x? X is just 84 over... Ha? Okay lang yan. Kay, di-equate naman yung mga magnitude that they should be the same. No, they should be the same. So 400 sine 30. So try to calculate daw. Pila to? Okay, so nakuha na natin. Yung x is equal to 0.42 mm. No? Medyo confusing lang to yung paglipat-lipat. No? Ito lang yung tatandaan, no? Kapag maglilipat ng force, ano yung madadagdag?
Moment. Kapag maglilipat ng moment, ano yung madadagdag? Oh, walang madadagdag lagi. No? Walang nadadagdag. Yung moment natin, pwede natin yung ilipat-lipat. Yung couple natin. Kasi free vector yan. No? Again, kung maglilipat ka ng force, ano yung madadagdag? Moment. That is dapat kung hindi nasa line of action. Oh, kulang yung statement. No? Kung maglipat ng couple, ano yung madadagdag? Wala. So, pwede siya ilipat-lipat lang. Klaro? Sige. So, erase ko na to. Ha? I-erase mo lang. Ayan. Oh, force na yung natira. No? Ha? Ano? Yung ano lang, yung, di ba opposite na sila ng direction. It should be that their magnitude is dapat equal. No? Kasi yung isa tutulak doon, yung isa tutulak doon. Inga na. So, hindi mo na kailangan ng sign pa. No? Alam mo na naman na opposite sila. So, dapat the same sila na magnitude para mag-cancel. No? So, ayan lang. Oh. Sige. So, ayan. We have this one. No, hindi lang tayo pa isa-isa. I-apply din natin to sa 3D. No? So, we have here. So, if we have a system wherein yung system natin experiences a force applied at different points, so this system here can be reduced into a force couple na system. So, from all forces, ni-reduce natin into one force and one couple or one moment. No? So, ano yung ginawa natin? Diba? For example, ito, F1. Yung F1, i-reduce natin from this papunta dito. No? So, yung F1 natin, ilipat natin dito sa O. Ano yung madadagdag? Okay. Yung F1 na lipat dito sa O, yung nadagdag is moment 1. Yung F2, ilipat natin sa O, yung nadagdag is M2. No? Then lastly, F3, ilipat natin dito, nalipat doon, so M3. Now, ito siya is, yung system natin can be reduced into a moment or yung couple natin and a force. Ano yung gagawin lang? So, isum up lang natin lahat ng mga moments, that is our moment here. Isum up natin lahat ng point at that point O, yan na yung R natin. So, basically, yung equation na magagamit natin dito is ito lang. No? In reducing our system from many forces applied at different points, reduced to a force couple or force moment na system, yung gagawin mo lang is isum up mo lahat ng forces, that is the force or resultant. Sum up mo lahat ng mga moments, ayan, that is our moment na ilalagay natin dito. And the same pa rin yung formula, R cross F. Okay? Klaro pa? Sige, relax na, relax. Ako po, di kapoy na. Sige, let's have this one. Anong meron dito? Meron tayong beam na yung length daw niya is 4.8 meters long. Subjected to different forces applied, no? Reduce the given system in 3 conditions, no? 3 different na hinahanap. So sa letter A, i-reduce daw natin to an equivalent force couple system at A, no? So lahat ng forces natin dito, papalitan natin ng force couple applied at A, no? So ayan lang. Sige, letter A muna tayo. Ano yung formula ulit kung i-reduce natin to into a force couple or force moment? Ano yun? Sa force natin, that is just summation of all the F, no? So ano yung mga F na nandyan? We have positive, negative. Positive. So 150 minus 600 plus 100 minus 250. So, i-sum up natin yan. Yung resultant natin is 600 Newton negative or going downward. Ayan lang. So, ito, pwede natin yung erase lahat and then palitan natin ng force na 600. Pero kulang pa. Dapat meron pa tayong moment. Diba? I-reduce natin yan into a force, moment, or force couple. No? So, kung meron na tayong force, ano naman yung formula sa moment? That is just the summation of R cross F, no? So, ito. So, ang unang force is itong 250, no? Going downward. Ano yung R niya? R niya is, ano yung R niya? We have 4.8. 4.8 what? 4.8 meter, I, J, or K? O, I, no? Kasi dito papunta dito. So, we have I. Cross, ano naman yung force niya? 250 what? Negative J, no? So, ayan, plus, yung pangalawang force natin, ito, ano yung moment R niya?
2.8 what? 2.8? Okay, I. Cross, ano yung force niya? Positive 100 J. Then, plus na naman. No? We have moment arm, positive, negative. Positive 1.6 I cross negative 600 J. J then plus. Ang 150, ano yung moment arm niya? Moment arm. Zero. So wala. So wag na nating isulat. No? So ayan lang. So i-solve natin to I cross J. I cross J. Positive K times negative. Okay, that is negative something. No, ano yan? Negative what? 4.8 times 250 daw. 1,000. 4.8 times 250. 1,200. So I cross J is positive K times negative, negative K. Then itong pangalawa. I cross J, positive K. So 2.8 times 100, we have 2,000. Uy, 280 pala, sorry. Then lastly, I cross J, positive K times negative, negative K, we have 960. So i-total natin to, pila na? Pila? Oh, negative. Negative 1,880.